Ayun, naumpisa lang, ako nga pala si Maki, photographer, creative. Basically ngayon nasa commercial and advertising ako pero nag nagshoo-shoot din ng mga banda, ng mga events kapag puwede, kapag nakakasingit ng schedule. Tapos, ah, sabi nga nila dahil sa new normal, nag-initiate ako ng konting kuwentuhan kasama yung mga taong mga masarap din kausap, mga interesting para sa'kin. Yung title ng show, Gutter Punks, yung isipin mo yung idea na parang nagkukuwentuhan lang kayo sa gutter na alam mo yun, wala lang, yung kung ano lang yung mapag-usapan niyo. Tapos pero warning lang baka merong ibang guest na posibleng medyo maging masyadong open magsalita, baka may mga kids na nakikinig, bahala kayo sa buhay niyo. Tapos, inumpisahan kong imbitahin yung unang-una kong guest si Kuya Ray aka Daddy Rakista. Bakit siya kasi naisip ko lang yung topic nung correct me if I'm wrong, kung na kami pa lang yung may contrast nung nakasama nung lokal na banda sa ibang bansa. Ah, Parang sa pagkakaalala ko, well except ninya na madalas kasama ng Kazi last year, siya yung nakasama ng isang lokal na banda. Well, anyway, ayun. Hi, Kuya Ray. Hello, good evening, Maki. Yes. Kamusta? Ayos lang. Eto, pare-parehas tayo nasa bahay. Ayun, umpisa ka lang gusto ko lang pakilala mo yung idea ni Daddy Rakista muna, kung paano siya nag-umpisa. Kasi as far as I remember, tayo yung halos sabay na sabay nag-umpisa ng page, kung natatandaan mo, around Ah, 2015, 2016. 2015, mga ganun, 2016. Pagkakatanda ko sabay na sabay tayo nag-umpisa din sa eksena. From that, paano siya nag-umpisa actually? Paano siya nag-start? Nag-start ako, wala lang, parang ano lang din, as a fan, punta ako sa gig. Then, naisip ko magdala ng camera, mag-shoot sa Pero sa banda day job, pinapanood ano ko. talaga yung trabaho mo? Sa, Sa umaga, ano talaga yung trabaho mo? ah, nasa BPO ko. Okey. Yung day job ko ngayon, nasa BPO. No, ever since yun? Ever since nung i-start mo si Daddy Rakista, yun na yun? Mm. Hmm, Ever since 2013 ako nag-start mag-BPO eh. okey. Tawag dito, hindi ka naman may mga seminar ka bang in-attendan o whatever na para maumpisahan mo lang, Before, mag-umpisa ka? para lang magka-idea ako sa photography, yung basic photography, nag-seminar ako kay Joe Avila for basic Yun sa photography. Makati 'to 'no? Yung kay Sir Joe? Sa Ortigas, Okey. sa Iba studio oo niya. nga 'no, iba palang grupo yun sa Makati. Sabagay ako rin nag-start ako dun sa ano, sa FPPF sa Manila. Pero before sa banda kasi nagshoo-shoot na talaga ako ng event. Mm. Ayun, tapos, ayun magpe-present lang din ako. Gusto ko lang siguro yung mga maiiksing thoughts dun sa ano, dun sa Dubai trip mo. Ay Dubai, Australia Australia. with with Slapshot. Paano ka paano ka umabot sa point nung nag-start ka hanggang dun sa naimbitahan ka nilang sumama paano nangyari yun? Around 2015 or 2016 nagsushoot na ako ng mga ano eh, mga small bars. Dati malapit yun sa pinapasukan kong work, yung Revamp. Okey. Tumugtog ang slap dun, Masters of Mayhem ata yun. So, nanood ako, then nag-shoot na rin. From there nakilala nila ako dahil sa mga photos na pino-post ko. Actually ginamit din ni Jamir yung isang photo dun Okey. sa album ng Atake. Medyo mahirap yun, kasi ako parang wala pa akong nase-share ni Jamir or once pa lang yata ako nase-share ni Jamir.
Na Sa mga tinatag na photo sa kanya. Kasi parang gano'n halos yung nangyayari para ma-contact mo sila, tag lang, eh. oo. Tapos din from there nung dire-diretso nag-shoot na ako sa kanila, nung time na nag-leave of absence si Angelo dahil nga nabuntis siya, so nangailangan ng alternative na photographer ang SLAP. Kaya ako dun So Tiyempo, naipasok. Oo, Tiyempo. Paano ba sakto yun February after ng Rakrakan, paano 2018. paano ba ang style nila sa pagkuha ng photographer? Gano'n lang, contact lang, through contact lang? O inoffer ka ni Angelo or May recommendation din ni Angelo. okey. Buti na lang puwede ka. Ilang buwan 'tong trip niyo sa Australia? Ano lang 'to, 5 days lang. Talaga ba? 5 days lang yun, oo, May 15 to May 3 gig? 20. 3 gig, 3 gig, 5 5 days? days, Yun, oo. yun isa sa difference nung trip natin, eh, kasi kami 5 days pero 1 gig lang. Kumbaga medyo Oo. kumbaga medyo separated yung konting lakwatsa, Ah, yung pag-check nung lugar, pag-check ng hmm, sounds, ta's bago hindi yung masyadong stressful. hindi hectic, oo. Kumbaga may mga extra maluwag na time. Pero grabe yun, 3 gig sa basically nung ano yung mga ni-require nila sa'yo nung pagsama mo? Yun, On una on tinanong tech nila ako kung on may technical passport, standpoint, ayun. Sige. oo, Sige, yung mga requirements. kung may passport na ako, and then, pa ba? Basically yun lang, eh, kung may passport na ako tapos pinag-fill up lang ako ni Kevin, yung band manager ng SLAP ng parang questionnaire na isa-submit para sa processing ng Ng visa, visa. okey. Pero sa Then pag-pack from ng there on, gear, sila na nag-asikaso. okey. Sa pag-pack ng gear, paano yung diskarte mo? Kung ano-ano yung mga dala mo? Naka-Fuji ka na nito, eh, 'no, kasi nakilala kita Oo, Canon pa naka-Fuji na ako niyan. Canon pa yung gamit mo, eh. Oo, Canon pa gamit ko nun. Pero yun, Yung bitbit ko nun sa Australia, ano lang, eh, hindi, dalawang body, isang XT1 saka XE3, pang-backup ko lang yung pang-video. Tapos yung lenteng gamit ko, isang 18-55 yung kit lens ng Fuji, saka isang 50 to 140 yung equivalent yun na ng yung mahaba, 70 parang 24-7. to 100, Na hindi, gano'n GoPro 70 to 100 yung 150. equivalent niya. Yung 150, oo nga, tama. Ano na yun, technical na yun, ayoko na siyang pasukin. Mathematics ang Oo? lente kasi nakakaduling minsan, eh. Tapos yung, ah, ano yung requirements nila sa mga edits? Kunwari, kasi sa side ko naman, kaya nagdala akong laptop para lang maka-save ng card. Kumbaga, isang shoot maghapon tapos para dispose lang ng dispose para malinis yung mga card ko parati. Pero wala naman akong video edit kaagad. Siguro ang madalian lang kailangan kong ipasa is yung pagdating ng airport, pang-invite ng tao. Kumbaga kasi kasi pagdating ng Dubai nun, Mm. kailangan i-promote mo na kaagad yung show na nandito na kami, 'di ba? Yung parang gano'n yung idea. Pero yun sa kanila, sa inyo, sa idea nung trabaho, paano yung nire-require nila sa'yo? Kailangan may output ka na kaagad every now and then? Ah, 'Di naman, ano lang is kunyari, yun, BTS photos before pumunta ng gig and mga short clips. Tapos pagka after naman nung gig, May video na kailangan kaagad. yung clips lang. Pero hindi naman kaagad kumbaga inedit namin yung video after na, nung andito na kami, eh. So wala nang yung mga video invite, siguro mga phone call Wala na. mga gano'n. Yung video invite before before pa kami, umalis, ginawa na namin. Madaya kayo, may cheat. Oo. Sa studio, ginagawa na nila yun. Okey. Tapos ikaw yung may requirement na mag-ano nun, mag-post o hindi naman? Hindi, sila Okey. na nagpo-post nun. Talagang ikaw yung within the production side lang, walang within. Mm, mm.
Then after naman nung gig, at least one photo kailangan nilang may maki-post. Yun na yung parang pinaka pang-invite nila sa next gig. Okey. Oo kasi tuloy-tuloy. Oo nga, Mm. na-hassle tuloy ako talaga, ang gulo. Kasi sa'kin ang pinakadagdag na trabaho na siyempre yung bitbit dahil nga skeletal lang naman talaga pagka nasa ibang bansa, eh. Oo. Ang ka-tandem ko lang nun si Mark, eh. Parang dalawa lang kaming roadie, ta's ako photographer pa, ta's yung banda na. Ang next na kamay na is yung mga tiga roon na. Kumbaga, eh, ang Mm. mahirap naman sa parte ng gano'n, hindi nila kabisado yung gamit kaya ayaw rin namin pahawak. Oo, So tama. ayun, minuscle na lang namin kung paano namin didiskartehan yung mga gamit. Tawag dito, game? Kuwento lang tayo dun sa mga photos mo na pang-reminisce lang, at least nakakatulong din sa pantanggal ng stress mo. Sige. Okey. Start tayo dito. Okey, 'yan. Kahit siguro mga maiiksing clips lang nung kuwento 'no. So, For background pala, hiningan ko kasi si Kuya Ray ng around siguro kahit mga 24 to 30 na photos para lang maikwento niya lang yung nangyari dun sa event. Okey, game ka, Ray? so itong photo na 'to, ito yung the night before na bumiyahe kami to Australia, eh. Nag-band practice sila sa studio ng Slap. Hindi ko pala siya kailangan ko yun. Okey. Wa naisama parang di ko yata naisama yung airport photo 'no, may airport photo kang binigay sa'kin, eh. Oo. Siguro i-a-attach ko na lang dun sa ano, sa edit yung airport photo. Yun, pinost niyo rin kaagad yun, yung airport photo na yun? Hmm. Okey. Tapos eto, first location? Actually sa second ano na 'to, eh, second night na 'to, eh. Ito yung setlist nila sa Crowbar sa Brisbane. Okey. 'Yan, yung crowd ng Kamusta ano 'yan, ng Brisbane, mga kamusta Pinoy. ang market ng Australia? Ang mga nanonood? Yan, i-a-adjust ko lang 'to, naipit, eh. Meron ding mga Australian na nandoon o Oo, puro Pinoy? marami rin. Okey. Bukod sa local community natin dun, marami ring mga nanonood na Aussie. Kamusta sila? Kamusta silang manood? Wild din pre, Lalaking mama pa. oo. Okey, next photo. 'Yan, sa ano rin 'yan, sa Brisbane 'yan, Siansing, Tachi. Random na 'to, eh, 'no, na random, hindi siya chronological, so pasensya na po, hindi na namin naayos yung presentation. 'Yan sa Brisbane din 'yan. Eto, ga'nong size yung laki nung Maliit lang itong bar na 'to, eh, parang ano lang 'to pre, parang mahaba lang ng konti sa Giho. Tagiho? Okey, okey. Tapos yung capacity, almost the same lang din, parang mga 50 Almost the same lang din. 100 lang din yung kasya sa loob? Oo, maliit na bar lang. Parang pang-underground nga lang siya, eh. Oo nga, oh. Yun, kahit dun sa mga sequential na photos, eh. Eto local act 'to 'no? Local act 'yan din sa Australia, Gods of Eden. Tumugtog na 'yan dito sa Oo. Pulp. Oo, parang SummerSlam. Pero ibang location 'to 'no, parang mas stage na yung Sa ano na 'to, sa Melbourne naman. okey. Yun lang yung last ano namin, last gig namin. Eto, anong difference nung size nung event space? Ayan, medyo malaki 'yan kasi ano 'yan, eh, parang parang convention hall. So Ah, medyo malaki siya, so oo. parang Sa hotel 'yan, eh. hotel? Hmm, Ah, Village Green Hotel. okey. Hindi siya talaga bar. Hindi Paano yung hindi, mga eh. nanonood? Walang alak? Meron, may sine-serve na alak. Okey. Eto, gusto ko itanong 'to kay Rey. Gaano katagal mo na huli yung technique sa kanila nung paghuli nung mga ganitong action shot?
Siguro mga saglit lang din, eh, kasi 'pag alam mo na yung kanta nila, kumbaga nalalaman mo na rin yung galawan, eh. Siguro mga after 5 gigs na ano ko na kaagad yung Siguro galaw nila, eh. siguro kulang lang ako sa exposure sa kanila kaya nalilito ako pagka sila yung tumutugtog. Ang likot pa naman sa stage nito kasi naka-wireless, eh, 'no? Mm. Lalo na 'pag malaking stage ang hirap nilang ano yun kasi lahat gumagalaw, eh. Mm. Eto yung mga producer o mga lokal lang na ay mga Mga nanood lang 'yan. okey. Actually yung katabi ni Hansing diyan si Coco, Sino si yung dating bassist ng Even. oo nga 'no, oo nga 'no. Mm. Bassist siya sa Melbourne, eh. Okey, nagbabanda pa rin? Hindi na, nag-ano na, lumagay na sa tahimik, nag-asawa. Naging OC na lang 'no. Eto yung mga turista shots na band photo. Oo, Teresa shots So, na 'yan. talagang meron silang araw ng magkakasama sila, eh, 'no? As in talagang umikot kayo ng magkakasama kayong lahat? Ano na 'yan, bale nakapagala lang kami ano, eh, first day namin ng dating saka last day ng pauwi. So ito, last day na namin 'to, after na 'to nung gig sa Melbourne, eh, bumalik na kami ng Sydney. Okey. So, hayop, gustong-gusto talaga 'to. Yung motor talaga natiyempuhan mo lang na nandiyan 'no? Oo, natiyempuhan lang talaga na nakaparada 'yan diyan. Okey. Eto anong Sinama kwento ko na lang nito? sa Ayun photo. na nakita ko 'to. Anong Ah, kwento nito? Ayan naglalakad lang kami sa may Melbourne niyan, nag-iikot-ikot downtown. Ta's nakita ni Jomir yung coach na 'yan. Tinanong niya dun sa ano, sa babae kung puwede raw hawakan yung kabayo. Sabi hindi raw, kasi baka bigla raw ano, Okey. manipaw or something. So, ano 'yan, every stop niyo halos wala ng sound check o nagsa-sound check pa kayo? Meron, may sound check pa. Di nun wala, nahehektikan talaga ako, ang dami nung gig sa 5 araw. Nakakaano pa is ano, first time ko 'yan 'di ba sa kanila na ano, na out of the country tapos ganyan na Ganyan kaagad, 3 gig, oo. nakakapagod, eh. Pero hindi naman 'to yung first time na official hila ka nila? Ay hindi na. Kumbaga Nag-start nasama ako sa kanila February na, eh, 2018, eh. So, nakaka 3 months na ako bago kami nagbiyahe. okey. Pero first time mong out of town, out of the country, hindi naman din, meron na ring mga Alin, first ko 'yan out lipad-lipad? of the country Okey. Hindi, ng I mean lipad sa ng kunwari, banda. kunwari out of town lang, kunwari mga Iloilo, Cebu, meron Ay na? hindi. Oo. Ito ang ganda, eh, Mosh Like an Adult, eh. Oo, Ano sa ano 'yan, sa Metro Theater sa Sydney. Isa sa mga pinakasikat na ano 'yun, na venue sa Sydney. hmm, Nakalagay 'yan dun sa baba ng stage, eh, parang ayun nga, parang reminder dun sa mga crowd ng mga nanonood. bakit masama ba silang tao mag-mosh? Hindi, Parang hindi ewan ko, wala ka naman nandun na nakita 'yan, dumating kami. pero comparatively, yung wild na sinasabi mo, ah, kunwari B-side, Tibay gig, umaabot sa ganong na Ay umaabot hindi, ka rin? hindi naman, hindi pa umaabot sa gano'n. Wala ngang ano, eh, hindi tulad sa dito 'di ba makikita kang mga tumatawer, mga Hmm, sa kanila wala. galaw lang Kumbaga sa talaga, kanila sigaw lang, galaw ng kamay, gano'n lang. hmm. May konting mosh, meron din may konting mosh. Bouncer wala naman? Meron diyan sa Sydney kasi medyo malaki yung ano, eh, yung Metro Theater, eh. Okey. Tsaka may barricade Kumbaga 'yan. hindi sa lahat ng locations niyo? Mm. Oo nga, ayun, malinis yung photo pit, ang Mm. sarap, solong-solo mo 'yan, Oo. Ang bouncer niyan ano, iisa lang, nandito lang sa isang gilid, Nanonood lang. nanonood lang. Pero eto, 'tong nasa area na 'to, puro Pinoy 'to? May Pinoy, may halo, eh. Okey. May isang photo ako diyan na mga Aussie naman yung nanonood, eh.
Oo nga, eh, 'no? Alam nila yung Oo. mga kanta? Ah, tingin ko siguro yung iba, siguro ni-research na rin muna nila ang Slap bago sila umattend ng gig or Oo. naikuwento na rin ng mga Pinoy communities diyan. Mm. Ayan, 'no? Eto yung mga ano, eh, ayun, 'no, nag-iisa nga yung bouncer, oo nga, oh, yung nakapula. Mga signature shots na well, masarap naman siya talagang kunan kasi nga pang-remembrance mo na rin na nandun ka at nandun ang lahat ng bagay Mm. Eh, na 'di ba ang Slap talagang nagpapaganyan sila, eh, every after nung reli performance nila, eh. religion shot talaga. Mm. Ayan, oh, may Kaya bigay mga OC 'yan. kulit, eh, oh. Eto sa Melbourne. Sa Sydney na 'yan. Sydney na pala, sorry. Anong kwento neto? Si ano 'yan, si Godot and a Flock of Seagulls. Ang ganda pa, eh, oh. Tatawag siya ng ibon, eh. Pinapakain niya ata 'yan, eh. Ito commercial na shot naman na 'to. Oo, kasi ano 'yan, ang kuwento naman niyan, nagdala kami ng merch na bago na ire-release ng Destroy. Mm. So, naisipan nila na mag-shoot ng Ng photos para sa damit bago nila i-release. pero hindi na kayo nagbenta dun? Wala naman na kayo hindi na kayo Nagdala kami ng merch do'n. na konti, meron din, isang bagahe gano'n? Mm. Okey. Pero at the end of the day, ano yung tingin mong difference niya na pagka sa lokal kunyari tayo Manila talaga tayo naka-base, eh. Yung paglipad mo sa Australia or sa Iloilo or ano yung mga difference na napapansin mo? Except sa mga foreigner siguro? Ano ba? Parang ano lang din, siguro mas ano lang, mas lalo na siguro sa mga bagahe sa gamit ng banda, mas ano ka, eh, mas parang mas binabantayan mo 'pag nasa ibang bansa ka. Kasi siyempre isipin mo pagka kung sakaling may lost baggage kayo dun or Oo. hindi na-claim, 'di ba? Parang sobrang hassle kung Hindi dun pa mangyayari yun, eh, 'di bagay ba? kasi ako attitude ko pagka sa gamit ko kasi tayo may extra parang meron tayong secret pass sa mga eroplano na puwede nating i-hand carry, eh. Pagka nakita Mm. nilang camera parang natatakot na sila, eh. Kaya ginagawa ko isang hard case, nandun lahat pati laptop, nandun yung parang isang bag na kahit na overloaded siya, hindi pa rin nila iisiping kunin. Oo. Parang parang gulpi-di-gulat na idea na ayun, ayun yung set nung kay Kuya Ray. Feeling ko dapat yun sa set ko ikaw ang magtatanong. Etong Dubai kasi around ano ba 'to, 2016, pangalawang Dubai na ng Quezzo. Yung the year before yun yung Slap Quezzo Hounds, eh, yung unang biyahe. Eto medyo may bawi the next year after. Mm. Di ka nila kasama ng Dubai nung ano na 'to, yung sumunod? Alam ko sumunod Hindi. sila ng Dubai Alam di ko si Angelo ata kasama nun, eh. kasama ba? Oo nga 'no, oo nga 'no. Si Angeluga. Mm. Tinutuloy Ah, niya pa? Tinutuloy niya parang yung dito ba na teka, yung dito na Dubai mo kasama mo si Ninya o Oo, ikaw lang? kasama si Ninya neto. Oo, tama. Parang ay hindi kasama si Ninya pala neto. Siya yung kasama nung una, Okey. yung Three Kings. Oo, Three Kings. Tas ayun lang, kasi ako ang ideal ko kasi kumbaga ang binaon ko na, kasi first time ko 'tong makasama sila talaga, eh. I mean yung alam mong yung unang gig, parang Mm. second year ko palang 'to nagso-shoot ng ano, ng mga banda. Start ako sa Armalite, tapos biglang nabuhay yung Quezzo sa pagtugtog. Pero the year after pa ako isinama nila. Kumbaga Sobrang excited ka niyan. siyempre nasa ibang bansa ka rin, eh.
Oo. Yun na yung freebie mo, eh. Tapos ang hassle mo lang naman sa kanya at the end of the day is merong vibe ng may responsibility ng konti na kumbaga may limitation yung sobrang Mm. excitement mo. Tapos eto lang yung mga Ah, BTS 'no, BTS na kasi si H tsaka si Yan yung masisipag mag-shoot ng mga sarili nila, eh. oo, Kaya lagi naman. diyan wala kang problema sa ano, eh, sa tawag dito, yung kailangan ikaw magpi-picture tapos ise-send mo sa kanila. Hindi, meron na silang sariling May sari material. may sarili silang content kaagad, eh, 'no? Oo. Kumbaga hindi mo sila masyadong iisipin. Ang idea ko lang nung pagpunta is kailangan maikwento ko lang yung buo. Kumbaga isang series ng kasi isang gig lang naman siya actually, pero at the end of the day meron pa rin kuwento sa likod, eh, yun lahat, eh. Hindi lang naman yung tugtog yung kuwento niyan, eh. Tapos parang nag-uumpisa pa lang din naman yung trabaho ko kay Sally Tanaw dito. Hmm, Eto yung airport to kasi ang nangyari dito pala, ang magandang kuwento dito sa umpisa pa lang, na na-late kami kasi okey. traffic sa umpisa. Ang nangyari ano, parang yung mga producer dun kausap yung PAL na ihinto. Eh, sa sobrang dami namin ng gamit, ang tagal, may mga naba-bad trip na dun sa loob ng eroplano na, "Hindi pa ba tayo aalis?" Parang 45 minutes delayed na yun, parang gano'n. Tapos Talaga, buti na ano, hindi kasi hintay. hanggang nung umaga hindi pa sa'min nase-send yung visa. Kumbaga parang gano'n kasakto. Tapos ang nangyari Parang nangyari nung ito lang ulit, eh, 'no? saan 'to? Ayun, ang nangyari sa kanya na-shift kami sa ibang flight. Hindi kami sa Dubai nag-land, eh, sa ano yung katabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Kaya nagkaroon pa kami ng biyahe from Abu Dhabi to Dubai. Ayun, eh, ako naman basically nag-start naman ako nung hobby-hobby sa street. Ta's medyo marami rin idol na street kaya nasisingitan yung mga set ko ng mga ganito na walang kinalaman sa banda. Pero para Oo lang nga, eh, yun yung napapansin ko nga sa ano mo, eh, sa BTS mo, eh, may similarities sa street hindi, nakuha. eh, ano ba, parang application lang din para may extra nung nasa ibang lugar ka na, yung alam mo yun, kasi ramdam mo na Mm, iba na aesthetic, iba na yung tao. Ta's yan yung ganyan tulad nito yung pagdating nung si Joseph 'to, eh, ewan ko kung na-meet mo siya. Pinsan yata ni Jamer 'to or merong isa sa Slapshot, eh. Kaya sila yung contact sa Dubai, eh. hmm. Tapos kumbaga kailangan lang maikwento na nag-meet na, ayan, yun may localization na si Toots kasi Ah, magkatabing masama yung daanan. Eto yung biyahe na mali pa yung screenshot ko. Eto yung bus namin patawid nung dalawang ano lang 'to, eh, yung basic idea ko pangduktong-duktong lang nung mga picture na hindi hindi napuputol. mm. And eto na yung radio guesting for promotion. Radyo, eh, oo. Tapos eto yung mga bigla nang may dumadating na fans kung saan-saan na yung nahuhuli kami kung saan-saan na kung nasaan kami. Pa-soundcheck na pala 'to. Eto na yun sa may Yun, oh, signature tsinelas, oh. 'di ba? Meron kasing mga pictures din minsan na hindi mo kailangan buo, eh. Hindi kailangan sila lahat, eh. Kumbaga pabayaan mo na lang yung mga nanonood tumingin. Mag-iisip tuloy sila, sino ba yung nakatsinelas sa kanila? Tapos eto yung support system dun sa ibang bansa. Puro Pinoy dito. Eto si Chrome, tumutugtog din yan sa Tibay dati. Tas dun na siya based. Eto si Daddy A sa Nick Automatic. Mm, Tsuhin yata ni Nicolo yan, eh. Kasi yun, mga basic soundcheck photos. Eto yung relax-relax pa. Tas band photo. Eto yung pinasa ko na pang-invite na sa page. Hindi ko maalala lang kung the night kaagad 'tong gig. Tama ba? Parang
Banda night kaagad after ng soundcheck, eh. Si Otep, tsaka si B-Boy at si Otep at ang kanilang mga abs. Ayan, ganyan yung lugar, ganyan yung space. Ang isa sa kaibahan dito nung soundcheck pa lang, sinabihan kaagad ako nung hindi ko alam kung manager nung bar or whatever na, "Hindi ka puwedeng umakyat ng stage." Sabi ko, "Bakit?" Kasi siyempre may mga automatic kang galaw, eh, na gusto mong Oo. sa stage, eh. Sabi ko, "Bakit?" Magfa-fine yung ano, magfa-fine yung bar sa gobyerno Oh? pagka sobra yung tao. Medyo medyo wild din yung mga rules, eh. Hmm. Eh, ayoko naman testingin kasi baka naman ako yung makulong. Maiwan ka 'no? Tama ka na nga lang naiwan ka pa. Ito yung mga local acts. Basically kasi yung gig na 'to, produced by mga Pinoy na mga nandoon para parang barangay tibay event nila. Mm. Para ta's nagsho-showcase lang sila, kumukuha lang sa'tin na yung mga banda dito sa'tin na ano, dinadala lang nila dun para pang main event. Pero ayan, medyo jam pack din. Ang dami nilang banda dun, iba-iba yung tunog, may maingay, may groovy, may nung sa inyo yun Kay, tawag dito, may mga local acts? I mean, Pinoy na banda na tumugtog? Sa Brisbane meron, may nag-local act dun, Okey, na sila mga rin yung Pinoy. producer siguro? Oo, baka kakilala rin nila yung nag-prod. Okey. Ayun, ta's yung ang kasabay kasi nung gig na 'to is Silya, sila Mona. Kaya siyempre kasabayan mo na rin ng pitik. Mm. Ta's eto nung isang araw kasi magka-usap kami nila Mark, iniisip ko, sabi ko, "Babe, bakit sila nag-aakap dito?" Di ko maalala yung kuwento nung akap. Si 8 kasi 'to, eh, Oo. tsaka si Ian. Tapos parang naisip ko na lang dahil lasing na si 8 at nag-party si 8 nung gabi na yun. Inabot yung birthday niya mismo nung gig, eh. So, baka yun na yun, di ko rin maalala. Ayan, si Toots na may hawak na wine at di ko alam kung kinakabahan o galit kasi itong panahon na 'to, self-managed. Wala pa sa Numinous ang keso. Mm. Tapos nagpapaalalay lang siya sa'min ni Mark para hindi niya nakakalimutan. Pero siya yung all over nagma-manage talaga. Siya yung nakikiusap sa mga producers, tungkol sa TF na parang hassle, sa totoo lang. Kasi ang dapat ginagawa ng banda sa gig, tumugtog na lang. Natugtog na lang, oo, Hmm. tama. Pero ayun, yung gano'n na lang, inaalalayan na lang kaya medyo ganyan na itsura niya. Kasi ito yung first time na nakasama ko si Brandon or first time, mga second time siguro. Kaya sinama ko na rin dahil si B-Boy excited na excited, eh. Nood Sumunod diyan si Brandon o ah, naka-base siya diyan? hindi, sumunod lang 'to, eh, alam ko, eh. Sumunod lang, Oo. Ta's parang sakto dahil magkaibigan na sila ni 8, pinapunta na lang namin dun sa gig. Ta's yung gig proper, masarap din laruin ng mga ilaw sa kanila, eh, parang alam mong parang 19 is na ibang setting lang. at least maganda lighting. Tsaka eto yung isa sa mga paborito kong shot kasi medyo ano siya, eh, di ko alam kung trip din nila 'to or trip ng mga tao 'to, pero isa sa paborito kasi eto yung baling-bali na si Toots, eh. Kaya the next day after tinatanong ako, siguro dahil lasing din and hangover siya, bakit daw ang sakit ng likod niya. Ta's sakto nagkuha pa 'tong picture na 'to, sabi ko, "Sumasabog ka na kaya kagabi, hindi mo alam kung ano nangyayari." Nawala, eh, bumalik sa 20 years old, eh. Siyempre habol nung mga connections within the local community and the producers. Mm. Ta's eto gusto ko talagang mangyari 'to sa gig sa'tin, eh. May lobo. Parang party talaga yung natapos, eh. Ta's eto, Nice. nakikita mo 'to, 'tong mama na 'to, 'tong Ah. yan yung bouncer. Ka-height ko Ah. 'tong tao na 'to, ka-height ko 'tong eto. Ganyan sila kalalaki tapos naka-Amerikana na masusungit.
Pero yung isa kinaibigan ko sa mata, kinikindot-kindotan ko. Kaya hindi na siya ano, hindi na siya masyadong suplado. Siyempre basic na after the gig, Food after the trip. gig, food trip. Tapos Anong kinakainan niyo diyan? Mga ano rin? Anong sine-serve na pagkain? ito kasing restaurant na 'to, parang Pinoy restaurant siya. Hmm. Na medyo nakakatawa nga rin kasi nga nasa ibang bansa ka tapos Pinoy yung food trip na papakain sa'yo. Oo. Pero meron namang ibang trip na tulad kami ni Toots, meron kaming kinainan na yung isipin mo yung size nung, yung ano tawag dun sa tray, yung tray ng mga waiter. Isang Hmm. tray na gano'n ng biryani rice na may nakapatong na isang leg ng lamb na nalulusaw na sa sobrang tagal na sa ano, sa roast. Ah. Naku, sobrang sarap. Yun din pala, paano yung food trip ng Australia, kuya? Bilang ano, turista rin. Yung first night namin sa Sydney, ang nag-prepare kasi yata ng dinner namin dun is ano eh, yung local community dun. Dinala kami sa restaurant din na ano, na local din ang sine-serve. Pinoy food din. Pinoy food din. Para siyang Contis, may Okey, may plated. may plated saka may bakery. Okey. Pero lahat mga ano, mga mga Pinoy Pinoy food. food, oo. Hindi medyo ano lang, medyo nakaka-joke lang. Hindi naman masama, wala namang problema. Pero alam mo yun, Hmm. nakakatawa lang na nasa ibang bansa ka tapos Pinoy food pa rin yung titirahan. Sa Sydney lang naman yun, pero after nun ng ano na kami sa Brisbane saka ano, panay ano na, panay Aussie food na. Kasi ano, eto ka-batch ko nung college, eh. Sila yung mga local artist na kasama din sa production. Siyempre ano rin, pang-mano, pang-saludo na salamat din. Kaya sinasama ko sa set yung mga ganyang ideas. Ta's yan, ganyan lang yung uniform ko dun everyday. Ang nakakaano lang dun, dahil nga naka-short ka, makakaramdam ka ng mga nakatitig na anap. Mm. Ganun pala yung feeling ng naha-harass. Yung Oo. titig nila na parang nalulusaw ka. Ano pa rin, if hindi pa rin siya sabihin na nating hindi naman ako galit sa kanila pero minsan talagang may medyo offensive sila sa part na yun. Tas eto yung restaurant na sa sobrang taas na building na ano na mamahalin yung food trip. Mm. Sino yung ano nun, sino yung mga nandun sa portraits na yun? Hindi Mga hindi ko ano, rin alam, sabi lang ni ano, ni pic? Cam, sabi lang ni Cam, picturan mo ako kasama yung mga ano. Siyempre sisingit ka na rin ng mga ganyan, ng mga architecture. Kumbaga maa-apply mo rin talaga yung lahat ng mga naaral mo or mga inaaral mo pagka nandun ka. Kasi nga a-absorbin mo talaga yung lugar, eh. Parang mali naman kung hindi mo gagawin bilang photographer. Ayan, yung dun sa food trip na pangmamahalin, ganyan yung mga pader-pader. Saka yung kambal, yung kambal na dreadlocks. Talagang sila yung mag-best friend nung nandun sa Dubai. Ayun, basically yun yung end nung sa'kin, eh. Siguro magdadagdag na lang ako after nung output natin nung mga video links nung ikaw rin gumawa ng video, nung highlight mo? Hindi. Si Lian yung nag-ano nun, gumawa ng final edit ng video. Pero yung clips, naghati kami. Okey. Actually may katulong ka rin pala nagsu-shoot kumbaga. Mm. Pag sa video minsan nag-aano siya, eh, mga BTS sa airport, yan nagsu-shoot sila ng clips dun. Okey. Ayun yung ano, eh, kasi yung difference naman natin dun sa part na yun sa Dubai, parang trial by fire din dong kaya kong gawin yun, eh. Kumbaga gawin mo lahat ng kaya mong gawin kung may Ah, mawala. Pero hindi naman masama. Kumbaga kailangan lang patunayan mong kaya mo. Ayun, lagay lang tayo ng konting final edit siguro. Pumapasok yung audio? oo, naririnig ko.
Pero sa final output nito, wala ka ng kamay, hindi mo na ano. Wala na. Basta binibigay ko na lang kay Ansing lahat ng video clips tapos siya na nag-e-edit. Okay. O bagay, nagdi-direct nga pala si Ansing no? Director nga pala ng kung ano-ano din yun. Ilang kayo lahat sa crew? Si Gudo, ako, si Polo. Tatlo. Tapos nandyan si nakalimutan ko pangalan. Pero marami rin no? Halos 6 din yata kayo no? Kasama rin namin si Greg dyan yung sound engineer ng Salbahe. Okay. Talagang full crew. Ayan, si Greg. Oo nga. Ang sarap. Ano yung kaibahan ng kulay nila sa kulay dito sa atin? Mapapansin mo yun sa epekto sa pictures di ba? May kakaiba silang kulay. Medyo bluish. Bakit? Malamig ba? Malamig ba? Malamig. Nung time na yun, pa fall na Okay. Kaya nung nasa beach kami, mga naka-jacket kami. Oo nga, yung weird nga nun. Yung hangin ng malamig. Nag-average ng 13 to 16 degrees yung Okay. temperature dyan. Ito natawa ko dito kasi may mga interviews din ng foreigners na reaction po video. Hindi mo alam kung naintindihan talaga nila yung tugtog pero mukhang masaya naman sila, so mission accomplished pabayaan na lang yung music magsalita Okay. Di patakan ito pagkatapos. Sobra. Ganun din actually yun sa akin. Nung last gig namin tapos bumalik kami ng Sydney para dun sa huling tutulugan namin. Yung host nung bahay na tinutuluyan namin, nagpa-dinner tapos konting inuman. Tapos nagkukwentuhan kami. Hindi ko na malala, nakatulog na ako sa sobrang pagod. Kinalapit na lang ako ni Kevin Pre, nakapikit ka na. Kung inaantok ka na, lipad ka na sa kwarto mo. Sayang ganun. Hanggang sa sobrang pagod, nakakatulog na lang ako. Oo, kasi rat-rat Tapos may lipad pa. Yung eroplano nyo naman na pang-transfer, maliliit lang, hindi na malalaki. Maliliit na lang. Mga Qantas na parang intercity, na lang. At least hindi ganun katagal tulad ng mga commercial size talaga. Pero hassle pa rin Iba pa rin pagka-eroplano Pero yung trip namin from Brisbane to Melbourne, medyo matagal din Parang 6 hours din ata yun Okay. So tagal din. Parang nag-Davao or... mahaba rin. Tapos yung sabi ko, last gig na natin. Hindi pa ako nakakita ng kangaroo. Hindi ka nakakain? Hindi ka nakakain? Hindi. Naman siya, edible naman, niluluto naman talaga doon. Parang delicacy rin ata yun doon. Sabi ko, hindi pa nakakita ng kangaroo Sakto nung pag-landing ng eroplano sa Melbourne, ayun, ang daming kangaroo. Na gumagala lang. Sabi, nakakita na. Hindi, parang mas yung Melbourne kasi yata yung malaki yung land area talaga no? Kulang yung hindi matubig, kumbaga. Ayun, comparatively yung sa akin naman nga din, si Dubai mainit. Hindi siya malagkit ang init. Doon ka makakita hindi ko lang na-picturean siguro or nasa mga ibang shots ko na yung mga waiting shed nila may aircon. Kumbaga, parang aircon talaga? Aircon talaga. May isang window. So, naka-enclose yung mga waiting shed? Naka-enclose. May papasok ka sa loob. Naisip ko naman, hindi ka rin naman papasok because, alam mo na kung bakit. Pero, mas madalas kasi taxi trip or meron naman naghahatid. Hindi na rin na-experience yung local. Yun yung pinagsisihan ko ng konti kasi pagka
tumatawid ako ng bansa, gusto kong sumasakay sa mga local nilang Oo. tren para lang makita mo lang. Pero okey lang din, kumbaga not bad na rin. Tawid tayo Kuya Ray dun sa after sa mga gig photography, ano pa yung ibang, ah, yung dati, before siguro ng COVID natin isipin, yung mga shinu-shoot mo pang mga bagay-bagay? Ginawa ko kasi parang nag-check out lang ako ng mga photos. As far as I know na mga ginagawa mo pa is mga portraiture din para sa dun sa side business sa business ni Mrs. Rakista, ni Mami Mm. Rakista. Nagsu-shoot ako ng ano, kasi pagka may nilalabas na bagong collection si misis sa clothing line niya, yun pinapa-shoot niya sa'kin na kumukuha kami ng model, nagha-hire siya. Ta's yun nagsu-shoot kami ng portraits para dun sa lookbook niya. Okey. After well, mamaya pakita natin ng konti yung mga napili ko. Ah, Tawag dito, saan ka na natuto nung advanced na photography na technicals na gano'n? Kasi nakita ko nagpa-flash ka na dito, eh. YouTube YouTube University na lang lang yun din pre, halos. Okey. YouTube University na lang yan. Experience na lang din halos talaga yung trial and error. Hmm, Pero okey. nung una rin kasi parang ano, eh, 'di ba? Kung wala ka pang experience siguro sa paggamit ng flash, parang nakakatakot din, eh. Alam mo yung hindi mo alam yung mga settings na ilalagay mo. Hindi kasi as far as I can say, pagka nagkabit ka na ng flash mababago na talaga yung technicality nung setting, eh. Meron na siyang parang umikot Oo. na yung exposure meter mo na dapat hindi na 'to yung speed mo, dapat hindi na 'to yung ISO mo. Mm. Well, Eh, sa mga photographers yan medyo mage-gets niyo yan ng konti. Para dun sa mga nag-i-start naman, practice lang maintindihan niyo rin yan. oo. Saka yun nga, yung mga YouTube tutorials medyo madali din naman ano, eh, sundan, eh. Oo. Actually sa Flash dun lang din basic lang din talaga yung sineminar ko ta's yun kumbaga singit-singit attend lang ng mga seminar kung paano lang mag-setup. Mm. Pero at the end of the day, setting mo pa rin naman yung masusunod. Pakita lang natin yung ilan sa mga shot. Eto, saan 'to Kuya Ray? Ano nga ba yan? Sa may Tali Beach sa Batangas. Okey talagang ano ang nauuna dito yung pinaplano niyo yung shoot o talagang family trip lang 'to na dinadamay niyo na lang yung shoot? Ano talaga siya, first of all, ano talaga yan, planned shoot talaga. Okey, Pero since tatlo lang kami ng misis ko saka anak ko dito sa bahay, sinasama na namin. okey. Para damay-damay na 'no, gano'n din yung Damay-damay na, at least nakakapag-enjoy din. oo. Eto studio o bahay lang? Dito lang yan sa bahay, sa baba, basement. Nalalaro mo rin talaga kahit maliit, eh, 'no? Wala talaga sa space, eh. Backdrop lang yan, ayos na. Yung backdrop mo dito, ah, ano tawag dito, seamless o backdrop na kung ano lang, DIY? Yung anong tawag dun, Lazada backdrop lang yan pre, maiksi lang. Hindi, first time kita nakita kasing mag-ano, eh, mag-harsh ng shadows, eh. Or dahil na-highlight na lang din talaga nung flash mo, eh. Pero eto yata si Trish 'to, eh, 'no? Si Trish yan. Pagka ganyan, well, actually meron ka ng kulay, as far as I can understand your body of work, may kulay ka naman sadya, eh. Pagka ganyan, hindi mo na iniiba yung kulay mo sa gigs kaysa sa mga gan'tong portraiture work o Sa meron kang ibang gig regla? sa gig minsan naiiba ko depende sa lighting ng venue, eh. Kasi 'di ba Mm, minsan may mga venue na green at pula lang ang ilaw. mm. So Yung yun minsan pagka may blue ayaw na binabago ko rin ng yung, blue 'no? binabago ko yung kulay. Okey. Minsan nga parang nagiging ano na rin, eh, ano yun,
Yung may teal, orange and teal ba yun? Pinauso. Medyo may nagkaroon ka nga ng ganong phase. Naalala ko. Ayan, ganito yun. Orange and teal. Pero puro Pinoy naman din yata kinukuha yung ambassador ng talent eh. Panay local lang yan. Kaya hindi mo rin may iwasan na doon mapunta yung color kasi malapit na tayo doon. Nauso lang talaga siya sa internet. Tapos, nagpakuha din ako sa'yo ng 3. Tapos, ano yung mga tanong mo sa kanya? Umpisahan natin dun. Sige, yan. Yan, pre. Yung mga ganyang product shot, maganda rin mapag-aralan yan eh. Paano mo napalabas yung color spectrum nung isa may bracelet? Sa ilaw ba yan? Okay, number 1, lahat to hiram lang. What's relos to ng kuya ko pang boost ko lang ng folio to for commercial work. Medyo full screen natin para makita nila. Kasi maliit. Ayan. Tas, ayun. Yung color niya, ganun talaga. Parang, paano ba to sa stainless? Parang yung burnt stainless. Tapos, sa limited knowledge ko na inaaral ko pa rin hanggang ngayon yung pag-iilaw sa mga product. Kailangan lang matuto ka lang mag-practice ng concentration ng mga ilaw. Kasi basically, ang ilaw natin, ganyan kalaki. So, aaralin mo lang na ganun lang. Kumbaga, mas maliit lang yung gamiting ilaw para meron kang ilaw dito. Meron kang... Ano yan? Gumamit ka ng light box? Dito, hindi light box to eh. Alam mo yung may mga grid type na modifier. Parang honeycomb. Yun, mas kontrolado mo siya pagdating sa ganun. Kasi pagka light box to, hindi ko mapapalabas yung glow dito. Okay. Dito, yan. Hindi lalabas yung glow na yan. So, basically, ano lang siya. Siguro may mga 4 na ilaw ako dito. If, kung tama yung naaalala ko. Continuous light? Hindi. Flash. Flash. Para flash yung intensity. Tapos yan, hindi talaga yellow yan. Tapos ito, ako lang nag-shape niyan. Yan. Para aesthetic value. Hindi siya yung parang tumutulo lang. Ayun siya. Ayun yung product shot na yan. Siguro, ito actually more practice pa to eh. Feeling ko may sobra ako dito. Ito, sobrang liwanag. Parang sumobra ako dyan. Tapos, ayun. Ito muna. Sige, nandyan na siya. Tuloy na natin. Dito. Ayan, yung mga ganyan. Kaya ako rin nagustuhan sa yung mga ganyan. Kasi fan din ako ng portraiture. Parang maganda yung yung mga ganyang series na half body or face lang na portraiture. Tapos ngayon black and white pa yan. Ang lakas ng dating eh. Na nakaalam nitong project ko na to eh. Hindi ko siya natyaga pa kasi naka-pending lang. Siguro ilipat ko na lang siya dun sa mga main na page ko. Pero ano ba ibig sabihin nung simulare? Nung simulare kasi, nung inumpisahan ko siya, naghanap lang ako ng word na simulation. Kasi ang idea nung series is meron makikipagkwentuhan ako dun sa model or dun sa talent. Kasi if mase-search kung mase-search nyo pa yung collection na to, mga normal na tao lang, tas mga kwento lang nila yung nandun sa ilalim, kunwari. Yung idea ng tulad niyan, parang importante din yung portrait style. Yung nalalagasan tayo ng dami ng tao ngayon nang hindi naukunan ng maayos eh. Parang ganun. Basic idea lang na picturean mo lang yung mga taong nakakasalamuha mo. Ayun, tinamad ako. So, paano mo, baga, siguro parang
very intimate na paano mo siya kinakausap in a way na may express niya yung sarili niya na Ay, di yun, siya kinakabahan or ano? yun yung practice naman din dun sa setup nito na paano mo mahuhuli sa kanya yung emotion within the picture. Kasi yun, ang unang tanong, kamusta ka na? Mga nakakalimutan din ng taong tanungin yan kadalasan sa mga kamusta ka na? Kumbaga, Oo, tama. iba-iba yung impact sa bawat tao na. Meron isa dito si Ate Maya, yung ate nung best friend ko. Siguro lilink ko na lang yung para makita nila yung series. Pagtanong ko ng kamusta ka na, yung umiyak siya kagad. Talaga. Yung lumuha lang siya kagad. Kasi, Ah, well, as far as kilala namin yung isa't isa, alam niya kung pagka nagtatanong ako ng ganun sa kanya na, kinakamusta ko yung everything. Kasi yun yung panahon ng kasama na pass. oo. Kumbaga may nagkakalaman na hindi ko naman ini-expect minsan na bilang director ng shoot na lalabas yung emotion. Tapos siguro ang medyo hassle pang part dun, yung wag kang titigil mag-shoot. Kasi minsan umiiyak yung tao, minsan pagka nagso-shoot ka, napapahinto ka Oo, Dun mo na oo. gamitin yung lisensya mo na mag-shoot na eto yung totoo, eto yung nangyayari. Oo, ito yung mga yung emotion na ano, dapat na ilalabas. Ano 'to, one light setup? Ito One Light. Actually fan talaga ako ng One Light, kasi yun ganyan nga eto kasi si Sel Guevara 'to, isa sa mga PBA broadcasters. Hindi ko alam kung PBA o yung kay Manny Pacquiao na courtside reporter. Nakatiyempo lang na may kaibigan na may kakilala siya na pinakilala ko. Kasi gustong-gusto ko yung features niya, Espanyol, yung Mm. matatalim yung mga ganito, yung mga guhit niya diyan. Jawline, 'no? Tsaka rin siya yung tao na sumasali sa mga, tawag dito, yung mga contest ng toning ng muscles, mga mystic, Hmm, mga gano'n. Ayun, kaya gustong-gusto ko lang yung features niya kaya triny kong makuha siyang ma-shoot. Ay, well, ngayon meron pa rin naman kaming communication kaya puwede pang madagdagan. Sana madagdagan pa. Nakaka-enjoy naman siyang subject. Kaya ayun, eto one light setup. Ang gamit ko dito yung beauty dish. Kaya malaki yan, kaya malaki yung catch light. mm. Kung may nagtatanong bakit, naa-affix ako sa black and white, kasi fan ako ng mga lumang tao, ng mga lumang photographer. Triny kong hanapin yung kulay ko sa black and white. If you have no experience with black and white, medyo mahirap din siyang timplahin. So, nag-end ako dito 'pag nakita mo yung body of work ko kadalasan ganyan, na may mga tinges ng colors na hindi mo napapansin pero Minsan parang ano, ako ewan ko lang kung tama yung nakikita ng mata ko, minsan parang may hint ng konting green. ingay. Pero tama. Hinanap ko rin siya ng medyo matagal. Kasi meron ako isang idol na Japanese photographer na ganyan, black and white shooter pero meron siyang, alam mo yung nagsi-silver? Hindi siya Mm. white, yung nagsi-silver na Oo, hindi naman siya overexposed na tulad niyan, hindi naman siya overexposed pero meron pa rin siyang kakaiba dun sa, well, digital shooter na rin siya pero may kakaiba pa rin siyang naidadagdag dun sa image niya. Di ko alam kung sa printing or kung saan sa proseso niya nakukuha yun. Pero ayun. Tapos yung last nung sa akin, eto. ito, naisip ko ano kayang nararamdaman niya nung time na kinuna mo siya? Ito naman ano 'to, ang ganda ng kwento nito kasi, yung isang kaibigan ko nakita ko lang siya sa group shot nila. Sabi ko, "Kaya mo bang imbitahan 'yan, shoot natin lang." Portrait lang, nag-i-start pa lang ako ng series. Tapos yun, game naman siya kasi nga parang, well, hindi ko alam kung
kino-consider niya maging talent kung saan-saan kaya tulong na rin. Tas sa'kin pampandagdag na lang. Ang nagustuhan ko kasi sa kanya is yung features pa rin. May karakter na kaagad, na tapos si Sue, tama, si Sue, pangalan niya is Sue. Nitong panahon na 'to is lost siya, sexuality. Ah, Ah. Tapos parang mga a few years after na nakakausap ko pa siya, nalaman niyang yun yung sexuality niya na, yung parang gano'n. Na eto normal na babae pa siya na naghahanap pa kung sino talaga yung kung ano at sino talaga siya. Pero kaya ewan ko, makikita mo naman din sa mga itsura ng tao minsan yung mga gano'n, Oo. hindi lang nade-define talaga ng salita, eh. Kaya ayan siya, androgynous na medyo powerful din yung mukha, 'di ba? Ganda yung ganyang ano, portrait series, 'di ba parang katulad din nung ginagawa ni si Platon ba yun? Hindi actually isa siya sa inspiration nung series ko, si Platon. 'Di ba? Oo, kasi ang sa kanya naman is mas social issues naman yung kaakibat nung mga Mm. portraits niya. Pero pero grabe siya makipag-usap sa subject niya, 'di ba? Yun yung 'No? gusto kong ma-practice noon kaya tama Mm. nahuli mo naman kaagad madaya ka, eh. Talagang ano, kumbaga heart to heart talk, eh. Oo, yung isipin mo yung si Putin nagawa mo yung gano'n na yung Oo, oo. yung kuwento ni Platon dun kay Putin is paano mo nabigyan ng emotion yung poker face ni Platon, tama ba? Parang gano'n yung kuwento nun. Mm. Ang una niya kasing tinanong daw is, "Do you listen to Beatles?" Parang gano'n, eh. Tama, Ta's dun tama. niya inumpisahan. Talagang nakakatuwa rin paano rin mag-direct yung ibang photographers kung saan ano rin research din siya, may science din siya, eh. Oo, yun nga yung dinidiscuss niya dun, bago niya i-shoot, talagang nire-research niya rin muna yung subject niya Mm. Kasi ano, para heart to nakakagana heart niya siya ng loob. mag-shoot, eh. At tulad niyan medyo yung iba political, ang hirap mong alamin kung ano yung magpapangiti sa kanya or di mo naman siya puwedeng sabihin na, "Ngiti po." Hindi Hmm. puwede mag-end dun, kailangan constant conversation siya, kaya mas nagkakaroon ng kaluluwa yung ginagawa niya, eh. Ta's grabe pa yung lalaki ng print. Oo nga, tama, naalala ko na, si Platon nga yun. Ba't di mo kasi umpisahan? Meron ka na naman na, nag-uumpisa ka ng Ano mag-shoot. yun, iisip pa ako ng magandang series, kung sino yung mga gagawin kong subject, eh. Sabagay, oo. Ako ayaw mo akong kunin. Puwede. Wala, takot talaga ako sa eto parang nahihirapan nga ako sa pag-record kasi meron talaga tayong kakaibang kaba sa harap ng camera, eh. Mas matapang ka sa likod, eh. Pero isa rin sa mga gusto kong mangyari makagawa ako ng ganyang portrait series na 'baga talagang may ano, 'baga may subject matter na ano, hindi yung basta-basta portraits lang, parang gano'n. Hindi ako naman ang sa'kin ang parati ko naman diskarte kapag yung nag-uumpisa ako ng mga ganyang project is yung ano yung limitations ko. Kasi mas nabubuo ko yung idea kapag hanggang dito lang ako. I Hmm. mean kasi pagka binuksan mo yung buong creative value, lalayo ka ng husto, bubo ka ng husto, kailangan ang umpisahan mong gawin is maglagay ka ng limits. Tulad nun yung sa series ko na yun kay Simulare na sana matuloy pa talaga. Kailangan 35 millimeter lang yung lens ko. Yung seriousness sa paggamit ng one light lang. Tapos basta may mga gano'n akong rules, hahanapin ko Mm. yung notebook ko sa kanya dahil nga matagal ko na siya nahinto. At least hindi ka bubuka ng husto Oo. Tsaka hindi ka malalayo sa goal na ano, 'di ba? na makagawa ng mas may sense. Kasi tulad nung isa pang inspiration sa ganyan si Humans of New York. Mm, mm. Anong pangalan nito? Basta siya nung dumaan siya dito napicturan ko rin 'yan, eh. Ah, Tawag dito, ang idea niya kasi tumatawid-tawid siya ng
update every 2 years, 3 years, parang gano'n eh, nung bata pa daw siya. Tapos, ang ginagawa niya is hinahanap niya yung essence ng lugar. Na kunwari si Iowa, maraming maraming fields. So yun yung maraming fields of corn, hay, yun yung main base Ah, niya nung ah, ng mga shots niya. Nung dumating daw siya sa New York, hindi niya malaman kung ano yung vibe na kasi nga sa dami din ng shooters ng New York, lahat ng topic na-discuss na ng mga photographer. mm, So, ang naging prominenteng ah, ang naging prominente sa kanya dun sa lugar, ano, tao. yung tao mismo. Tas nagkaroon din siya ng sense nung kailangan ko interviewin. Ang masipag lang sa kanya, tsaka natutunan ko sa kanya is yung approach nung pagka sa street, paano ka kakausap ng tao. 'Di ba? Oo. Serious yan, eh, hindi mo na Medyo taliwas. parang ang hirap niyang isipin, eh, na isipin mo mga homeless kakausapin mo. "Kamusta na po kayo bago kayo mawalan ng bahay?" 'Di ba, parang ang pangit. Yun yung pinilit kong mahanap sa'yo, paano niya inuumpisahan. So, generally basic engagement lang din yung mga naging guides niya nung talk niya dito, eh, na dumaan siya dito dati once, na sinasabi niya lang na huwag kang kakausap ng tao pagka galing ka sa likod, yung mga gano'n. Kailangan parating Oo, sa harap. nakaharap. Yung kumbaga mage-gets mo lang yan kung mga siguro aralin mo lang yung pakikipag-engage sa tao, makipag-usap. Kasi nga ano, eh, ang automatic natin dito sa Pilipinas ngingiti, eh, 'pag nakita yung camera, eh. Yun Tama, tama, oo. yung vibe ng mga tao dito, eh. Kaya ayun, may mga differences din. Siguro sa mga magta-travel, sa mga nagsu-shoot ng tao na subject, alamin mo rin yung vibe nung dapat ng lugar. Kasi meron din ilan, si Thailand yata yan mangiti din, eh. Meron din naman lugar na walang pakialam sa'yo. Sa Singapore naramdaman ko yun, nasa gitna na ako, wala talagang pakialam sa'yo. Talaga. Alam nilang nakatutok na yung camera na. Ta's meron naman lugar na lalapitan ka kaagad na, "What is that for?" 'Di ba? Yung meron Mm, kaagad ano, may takot kaagad na saan mong gagamitin. So, gano'n lang. Siguro gusto ko 'yan, gawin mo 'yan kay Ray, lalo na 'yan. oo. Pagka sisimulan ko na, ano, hingan kita ng ideas. Maganda rin yung practice nung pakikipag-usap, eh. Iba rin, eh, yung hahanapin mo lang yung totoo dun sa nangyayari. Mm, Malalim siya kung isipin pero hindi rin talaga, eh, usapan lang talaga siya, eh. Parang ginagawa natin nung in-invite kita, kuwentuhan lang naman talaga, eh. oo nga. Nagkaroon lang ng tiyempo na may contrast. Nakita ko lang yung panggagalingan ng usapan, yung contrast nung bilang photographer na kasama sa biyahe ng banda. Ayun. Actually, nadaanan na natin lahat ng nasa notes ko, eh. Siguro plug mo na lang kung ano, it's your time to ano, to shine, to say hi, shout outs, mga gano'n. Siguro Nga pa. sa atin dalawa yung iisipin, salamat sa suporta ng Luminous lalo na ngayon trying times. Iba rin, eh, nakakatuwa rin si Jeff. Salamat kay Jeff. Tapos Oo, kapit lang luminous. mga roadies. Ayun si Hootlab siguro thank yous and ano, and follow everything kung ano man. Follow niyo yung mga pages namin, IG and Facebook. Ang IG and Facebook ni Kuya Ray, diretsong Daddy Rakista lang. Yung spelling ng Rakista niya regular na Rakista, walang Z, puro S lang. Ayun, ano, basic Tagalog naman siya, eh. Yun sa'kin naman ano, siguro ipa-punch in ko na lang dun sa ano, sa comment box yung mga konektado kay Kuya Ray at sa mga apparel, sa mga gears. Apparel, paki-follow na rin pala yung Hot Love, yung sa misis ko. Hot. Ah, Paano siya hot, i-pronounce? hot. Okey. Anong ibig May sabihin niya pala? Sorry. Sige, sige. parang high-end, parang gano'n. Okey, Saka Stilt, salamat din sa Stilt pala. okey. Saka sa Destroy. Very good.
Sa'kin ever since, Medisina, Nick Automatic, The No Good Crew, 'yun yung mga madalas pa ring kasama. Ah, 'Yun. Siguro dagdag ko na lang yung mga hindi ko pa na-mention sa ano, sa description nung book. Follow niyo na lang silang lahat. Last words, Kerry. Salamat sa mga sumusuporta sa'min mula noon hanggang ngayon. Kapit lang tayo, malalagpasan din natin 'to. Stay safe, 'wag na lumabas. Kami nga 'di kami lumalabas, eh. Oo nga. Ako ang kinakaba ko pagka nag-umpisa na magkaroon ng shoot, kasi tatawid ako sa studio, eh. Oo nga, eh. Pero nakaka-miss din talaga, nakaka-miss mo lang mag-shoot. Napapansin ko Ah, nga sa mga shoot mo, sa mga post mo, eh. Yung events medyo nalalabuan pa ako, eh, wala pa masyadong movement sa kanya, eh. Pero sana well, anyway, ayun lang. Maraming salamat sa makakapanood and ingat.